sa pagpapansit yun. Pang-araw-araw. Ano yun yung ano? Ano yung sa pinagkukunan nyo ng ng pagtitinda nyo, saan nang galing? So ano, minsan po, nag-utang ako sa lending. Ano? Audio dyan. So yun nga po mga kalingap, nandito pa rin po kami sa Purok Uno, Basag. At syempre nga po, ito po nag-aanap po talaga kami ng mga taong deserving po talaga na matulungan po ng isang team kalingap. So ngayon po, ay yung tao po dito na interviewin po natin ay nagtitinda po ng barbecue. Nagtitinda po siya ng barbecue para po matustusan yung pag-aaral niya. At syempre din po, bilang isang single, yun po yung pinang po nila sa kanilang buhay, sa pang-araw-araw po nila. So yun, pupunta po muna tayo. Puntahan po natin sila ate. So yan, puntahan na po natin sila ate. Tao po. So yun po yung bahay nila. Yan, malapit din po sila dito sa sa may ilog po ate. So nasaan po yung anak mo ate? Ayan po, mami yung Kali. Ha? Kali, si Maui. Nagano po siya? Magluluto kasi. May anak na siya ate? Wala, pamangkin niya po. Pamangkin niya. So ano na po yung ilang grade na po ni ate? Ay, dito ko na. Sige. Wait lang po. Second year college po ang sa PCC. Second year college na po siya sa PCC. Ay! Ang cute naman ng bahay ninyo, liit. Nagpunta ka sa walang paligid kaya hindi nakapagkaan. Okay lang yan. Nagtitinda dyan sa taas ng barbecue. Ay, yung pong tinitinda na ninyo na barbecue, yun po yung pamasahe pagpapasok. yun yung pamasahe niya. Tapos po, anong oras po siya nagtitinda? Pag simula umaga naman kasi yung pasok niya lang, 2 araw sa isang linggo. Ang dalawa? Martes tapos, Huwebes at saka Sabado na. Tapos ano po yung trabaho mo ate? Nagtitinda din yan, yung At pansit. kumbaga tumutulong siya si ate dito. So nahihiya talaga si ate. Mahihayin si ate pero ano yan. Okay naman po na anak si ate. Si Mau. Pag naman, tumutulong sa akin pagtitinda. Ay, yung asawa niyo po? Wala po sa Maynila. 29 din pa niya. Iniwan ka na? Bakit po? Doon na siya nagtatrabaho. Pero hindi na siya umuwi dito? May ibang pamilya na? Ewan ko lang. Pero kung halimbawa na bumalik sa'yo, tatanggapin mo? Ewan ko lang man kasi sanay naman pa ako mag-solo. Ilang years na kayo magkahiwalay? 2019 na po. Nung 2019? Tapos wala naman siyang kapatid na iba? Mayroon po 5 sila. 5? Saan yung iba? Ako lang din. Nagtatrabaho na po? Hindi, nag-aaral din, katulad din. Yung dalawa. Silang dalawa second year, tapos yung panganay, yung mama nitong baby, 3rd year college na. Pero po yung asawa mo ay nagbibigay ng sustento? Minsan, nagkakaroon lang sa hindi. Uuwi nga daw. Uuwi? May bahay naman po dun sa Pularin sila. Tapos yung ibang anak mo nandun sa kanila? Yung isa lang nandito sa'yo? Kasi doon sila, para isahan lang yung inuuwi nila.
Pero kahit pa paano ay nakiki-operate din si Kuya. Operate din siya sa inyo. Minsan pero hindi naman madalas. Pag mayroon lang siya, nagpapadala. Ayun. So, thank you so much. Nahihiya kasi si ate. Ako din talaga gustong-gusto ko din talaga na iano kay Kalinga Prab at saka kay Kuya Bal kasi matulungan din si ate sa pag-aaral niya. Kasi yun nga, yung wala kayong ibang pinagkakakuhanan ng pangkabuhayan. Katulad ng ganyan, umuulan, may nanding ka. Galing pa ako ng palengke. Isa pang araw-araw niyo po, ano yung... Diyan din kumukuha sa pagpapansit ng pang-araw-araw. Ano yun yung ano yung sa pinagkukunan nyo ng ng pagtitinda nyo, saan nang galing? Sa minsan po, nag-uutang ako sa lending. Nag-uutang ka din sa lending. Kasi yung pinaparuling ko. Kasi pagpatapos naman, ma'am, kukuha naman ulit para may pangkuha naman ulit. Kasi yung ginagas sa pang-araw-araw, pagkain. Paano yung pang-araw-araw nyo? Diyan din po kinukuha sa pagtitinda, unti-unti. Halos tipid din. Tipid-tipid lang. Basta magkaroon lang. Pang bigas. So, kung halimbawa na may makaano po na may tumulong po sa inyo, ano po yung kahilingan mo na Yung lang po, pang-dagdag sa pagtitinda. Yung pangkabuhayan nyo. Kahit hindi lang po, basta yung pang-dagdag lang. Yun lang. Kahit sa bigas. Oo, kasi po yung pang-araw-araw na pang-gagas. Kung halimbawa, sa asawa niyo naman po, minsan, magkano yung naibibigay niya? Minsan, dati, 3K ang pinapadala niya. Ngayon, wala yan. Kasi may sakit na siguro siya. Sabi niya, uuwi na. Sa isang buwan, ilang beses siya magpadala? Dati, 15-30 siya kasi may sahod siya. Tas ngayon, minsan sa isang buwan, isang beses. Minsan wala. Minsan wala. Ay, ganun. Pero kahit pa paano, minsan sanay naman po ako, ganito lang ako, nagtitinda-tinda solo. Pero nung una, na-depress ka din. Opo, sobrang. Kasi sabay-sabay na silang nag-aaral eh. Mahirap din kasi yung may nag-aaral ka, tapos iniwan ka pa ng asawa mo. Tapos yung pang-araw-araw na pang-gasto sa mga estudyante. Oo nga. Tapos lalo na ngayon, malalaki na din sila, may mga college na. Pero kahit pa paano na may tapos ka na din sa mga anak mo. Yung panganay po, 3rd year pa lang po. 3rd year college. Ano po yung course ng anak mo? Edocman po yun. Education. Eto. Agriculture agriculture siya. Tapos yung ibang anak mo? Hindi pa naman nakakatapos man ng grade 12 at saka grade 10. Yung dalawang lalaki. Wala din sila dito, no? Wala po. Wala kasi doon yung ba. Pero yung yung may anak na na isa. 3rd year college po yun. Yung 3rd year college mo. Tapos yung asawa niya? Wala nga po. Hindi ko naman po paano yung dalawa kasi sabi ko patapusin ko mga pag-aaral. Sa bagay. Kahit mahirap po. Gusto ko makatapos sila. Kapag may hindi sila yung makakuha sila ng trabaho pag nakatapos. Hindi yung magdidinda ng katulad ko mahirap pag ganun yung trabaho. Kahit sino naman na magulang, ganun din naman talaga yung gusto nila para sa anak nila. Tsatsaga lang. Oo. Pag ganitong tag-ulan, mahina yung bintahan. Nung magkano yung nabibenta mo? Pag maganda-ganda yung panahon, pag hindi na ulan, mga 700, nakabilin siya din ng 300 o 250. Yun na yung panggasto ko. Pang araw-araw. Tapos yun sa bigas, nagbibili ka lang ng mga ilang kilong nabibili mo? Yung sa 2 kilo lang, halimbawa pang umaga at sa paghapon,
Yun lang. Tapos kinabukasan, Oo, maghintay naman ng may kaya halos araw-araw, sa araw-araw na ano yan, Ganun benta yan, mo. ma'am. Araw-araw, ganun din. Ah. Mahihain lang talaga si ate. Ate, pwede ka ba magpa-interview? Ayun, Mahihain po talaga si ate. Makakalingap yung, sa bagay, sa dati naman din ako, mahihain din ako. Kaya lang kumbaga naging makapalang yung pagmumukha ko na dahil lang sa nung nag-college ako, ganun, nag-i-interview din ako sa mga ganyan. Kasi nagkaroon ako ng slots na yung makatulong ba na kung sino yung gustong mag-aral ng college. Nag-interview ako. So, talagang winala ko talaga yung hiya ko. Kasi, na yun eh. Kumbaga, opportunity mo na yun makatulong din sa iba. So, tapos ito din. Tapos nagkaroon din ako ng nagiging host ako sa mga sa mga birthday party, kaya kumbaga parang nahasa-hasa na ako. Tapos ngayon na pag-i-interview ko. Kaya nga naglilibot-libot kayo sa mga ganito area. Kaya nga, nung time na, nadadaanan talaga namin yung, ninyo, sabi ko, try ko dito. Tapos, nung nalaman ko din sa Tanod, na Barangay Tanod, na, ay, ito, ganyan, yung history. Kasi sabi ko, sige, ko si ate, kasi sabi ko, may, kumbaga, may bigat din na dinadala si ate, kaya sabi ko, try natin. Baka isa din si ate na matulungan din ng Team Kalinga. So, opportunity din ni ate na matulungan din ng Team Kalingap na yung yung kwento ng buhay nyo talagang hindi rin kasimple. So, yun po. Yung mga sa mga Team Kalinga po, ito po yung si ate na din po dito sa Purok Uno ng basag ng Purok Uno. So ito marami po talaga na marami pa na hindi talaga namin na dito kasi syempre bago pa lang din. So thankful din ako kay ate dun sa Tanod kasi siya din yung nag-repair sa amin dito. So yun, napagkwentuhan nga natin dito kanina, no. So, yun po yung ni ate. Nagpapansit at nagbabarbecue po sila para po maka po sa pang-araw-araw nila. Makatulong din sa pang-araw-araw nila. Yun po yung kabuhayan po ni ate at single mom. Pero may pa yung asawa na babalik. Opo, babalik yun. May chance pa ba? May chance pa ba si kuya, te? Wala na siguro, mga anak na lang kasi malalaki na. Sa bagay. Nakapokus sila, makatapos sila para pag makakuha sila ng magandang trabaho. So yun, ate, maraming salamat po sa pagpapa-interview. Thank you man, ma'am. Ayan, thank you so much po, ate. Alis po muna kami. Balik na lang po kami pag albaw malay mo. Sa hilingan po, yung lang po, yung mabigyan lang po ng konting dyan. Konting tulong po, pang timba. Pang-unan po, pang dagdag. Yun lang. Sa, sa mga nanonood. Sana may taong busilak yung puso na matulungan po kayo. Opo. Kasi sobrang hirap, no? Pag single mom. Tapos may nag-aaral ka pang college. Ayan po. Ayan po mga team Kalingap. Nandito pa rin po kami sa Basag at siya po ang aking na-interview dito po sa Purok Uno. At ano po nga pala natin? Ivy Lustro. Ivy Lustro. Low Street. Parang si lang Hindi ko na memorize yung pangalan ni ate. Basta Ivy. Yan, thank you so much po ate Ivy sa isang sa isang tatawag dito. Ayan, sa isang paunlak po na
inanuhan mo po kami na ma-interview ka po. Ayan, maraming salamat po. Kahit umuulan, yan po, mga Team Kalinga po, kahit po umuulan, talagang ano po kami sa pag-i-interview at naghahanap po talaga kami na pwede nang matulungan ng Team Kalinga at syempre po, yung talagang deserving po talaga ng matulungan. Ayan po. Kahit po umuulan, okay po kami. Ayan po, thank you so much po ate. At okay na po. Ayan po, uwi na po kami. Bye-bye ate. Thank you so much. Ayan po, ang lakas ng ulan. At andito pa po kami sa Basag, Purok 1 ni Kalinga Jose. At may isa pa po kaming interviewin dito ni Kalinga Jose. So, di ko lang alam kung nasaan ang aking kasama. Ngayon pala siya. Yes, Kalinga Jose. Ang lakas po ng ulan. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalinga Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya